Noong Hulyo 2025, isang kakaibang bagay ang napansin ng mga astronomers. Isang visitor galing sa labas ng ating solar system, ang tinatawag nilang 3I Atlas. Ngunit sa kakaibang kilos at porma nito, marami ang nagtatanong, kometa nga ba ito o isang bagay na sadyang ipinadala para obserbahan tayo? Ang 3I Atlas ay dumarating mula sa malayong kalawakan, lumilipad ng mas mabilis kaysa sa anumang likas na kometa at tila ba may sariling direksyon. Parang hindi sumusunod sa karaniwang batas ng kalikasan. Kung ito'y galing sa ibang sibilisasyon, ano ang layunin nila? Bakit dumadaan ito sa ating solar system ngayon, sa panahong tila unti-unting nagigising ang sangkatauhan sa katotohanan tungkol sa mga nilalang sa labas ng daigdig? Ito ba ay isa lamang tipak ng bato na galing sa bituin o isang probe, isang alien eye na nagmamasid sa madilim na kalawakan? Ito ang misteryo ng 3I Atlas. At sa araw na ito, sisilipin natin ang mga teorya, ang mga obserbasyon, at ang mga tanong na maaaring magbago sa ating pananaw sa universe magpakailanman. Sinusubaybayan na natin ang 3I Atlas simula noong Hulyo 2025. Opisyal itong nakita ng Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System o ATLAS na sa katunayan ay isang grupo ng mga teleskopyo sa buong mundo sa mga lugar tulad ng Hawaii, Chile at South Africa. Ang ginagawa nila ay tumingin sa kalangitan sa gabi at maghanap ng mga gumagalaw na bagay at iyon ang nakita nila noong gabi ng Hulyo 1. Isa na namang gumagalaw na bagay, kaya inuri nila ito bilang isang bagong asteroid at handa na silang mag-move on. Ngunit may napansin silang kakaiba sa isang ito. Masyado itong mabilis gumalaw. Lahat ng bagay sa kalawakan ay patuloy na gumagalaw. At bawat bagay sa solar system ay umiikot sa paligid ng araw dahil lahat tayo ay nakulong ng puwersa ng gravity. Ang katotohanan na habang ang lahat ng bagay nasa solar system ay gumagalaw, napapanatili nito ang lahat para hindi mahulog sa balon ng gravity. At kung mas malapit ka sa araw, mas kailangan gumalaw ang mga bagay sa solar system upang manatiling nakalutang ang lahat. Ngunit kung magsisimula kang gumalaw ng sapat na mabilis, magsisimula ka talagang umahon mula sa balon ng gravity. At kung maaabot mo ang isang tiyak na bilis, tuluyan kang makakawala sa gravity ng araw at maaari kang lumipad palabas patungo sa interstellar space. Papasok ka sa kawalan ng kawalang hanggan na umiiral sa pagitan ng mga bituin. At nang itala ng mga astronomer ang bilis nitong bagong asteroid na ito, nagulat sila. Ito ang pinakamabilis na gumagalaw na bagay na natukoy sa ating solar system. Magtakda tayo ng ilang scale mula dito. Ang planetang Earth ay umiikot sa araw sa bilis na 30 kilometro bawat segundo. Mabilis tayong gumagalaw at medyo malapit tayo sa araw, ngunit may mga planeta na mas malapit. Narito ang Mercury, 0.4 na astronomical unit mula sa ibabaw ng araw. Natutunaw ito at upang maiwasan ang pagkahulog sa gravity well, ang Mercury ay kailangang umikot sa bilis na humigit kumulang 48 kilometro bawat segundo. Ang bagong bagay na natuklasan ng ATLAS ay gumagalaw sa bilis na 58 kilometro bawat segundo. At noong panahong iyon ay nasa labas pa rin ito sa loob ng orbit ng Jupiter. Iyon ay mga 4.5 astronomical unit ang layo mula sa araw. At sa bilis na iyon, malinaw na ang bagay na ito ay lalampas sa araw at magpapatuloy lamang. Tinatawag natin itong hyperbolic trajectory. Ibig sabihin ay nagmula ang bagay na ito sa kawalan mula sa interstellar space at doon ito babalik pagkatapos makumpleto ang grand tour nito sa ating solar system. Dito nabuo ang pangalang 3I Atlas, pangatlong interstellar object na nangangahulugang mayroong dalawa bago ito. Malamang kilala mo ang isa dito, ang Oumuamua, ang unang natukoy na interstellar visitor. At medyo kakaiba rin ito, bagamat kakaiba ito sa ibang paraan kaysa sa Atlas at tatalakayin natin ito ng mas malalim sa lalong madaling panahon. Ngunit mayroon din tayong pangalawang interstellar object, ang madalas na hindi napapansing middle child na si 2I Borisov na hindi naman talaga ganoon kaiba. Bukod sa katotohanang ito ay interstellar, ito ay kumikilos lamang na parang isang normal na kometa.
Ngunit dinadala tayo nito sa isang mas malaking tanong. Saan nagmula ang Three Eye Atlas? Alam natin na nagmula ito sa direksyon ng galactic core. Kaya kung titingnan natin ang Milky Way Galaxy mula sa karaniwang top-down na perspektibo, nandito tayo sa panlabas, sa gitna ng galaxy kung saan matatagpuan ang isang spiral arm. Kapag nakita mo ang Milky Way sa kalangitan sa gabi, iyon ay ang pangalawang spiral arm na katabi ng spiral arm kung nasaan ka ngayon. Gayunpaman, ang Three Eye Atlas ay nagmula sa direksyon ng maliwanag na core na ito na nasa gitna. Maliwanag ito dahil puno ito ng mga bituin at mas mahigpit ang pagkakadikit ng mga ito kaysa sa mga nakapaligid. Ngunit muli ang kalawakan ay tatlong dimensional. Kaya para talagang maunawaan kung saan nagmula ang Three Eye Atlas, kailangan nating i-side view ang galaxy. At tulad ng ating solar system, karamihan sa mga bagay sa Milky Way ay nakakonsentrate sa isang manipis na disk sa paligid ng core. Ngunit tulad din ng ating solar system, may ilang mga bagay na medyo nakasabit sa itaas at sa ibaba ng manipis na disk. Sa galaxy, tinatawag natin ang lugar na iyon na thick disk. Hindi gaanong siksikan sa parte ng thick disk, kaya hindi ka makakakita ng maraming higanting mga banggaan, pagsabog ng supernova, mga black hole at iba pa. Kaya ang mga bagay sa rehiyong ito ay may posibilidad na manatili lamang at hindi nagagambala sa loob ng napakatagal na panahon. At doon pinaniniwalaan ng mga astronomers na pinagmulan ng Three Eye Atlas. Ang sinaunang rehiyo ng kalawakan na ito, na maaaring umabot sa edad na humigit kumulang 7 bilyong taon, halos doble ang edad ng ating sariling planeta. Ngayon, malamang na hindi na natin masusubaybayan ang paglalakbay ng Three Eye Atlas pabalik sa pinagmulan nito, ngunit kamakailan ay nagawa ng mga astronomer na balikan ang pinagmulan nito mahigit 10 milyong taon at natukoy nila ang 73 bituin na maaaring na-encounter nito sa mga panahon ng paglalakbay nito. Ngunit ang lubos na kamangha-mangha ay sa loob ng 10 milyong taon na iyon, ang pinakamalapit na bituin na nalagpasan nito ay nasa 0.3 light years. Iyan ay 63,000 astronomical units. At sa ngayon, ang Three Eye Atlas ay 1.4 astronomical unit lamang ang layo mula sa ating sariling araw. Kahit opisyal na natuklasan ang Three Eye Atlas noong July 1, ito ay unang nakita noong May 7, 2025. Lumitaw ito sa mga larawang nakuha ng Transiting Exoplanet Survey Satellite o TESS. Ito ay isang obserbatoryo na umiikot sa daigdig at tumitingin sa kailaliman ng kalawakan na sinusubukang tukuyin ang mga bagong planeta sa ibang mga star system. At sa loob ng halos isang buwan, nagkataong nakatingin ang TESS sa direksyon ng Three Eye Atlas. Nagbigay ito sa atin ng pagkakataong subaybayan ng bagay habang gumagalaw ito sa orbit ng Jupiter. Ang unang bagay na gustong sukatin ng mga astronomers ay ang liwanag ng bagay at kung paano ito nagbago sa paglipas ng panahon. Ito ang magsasabi sa atin kung ano ang bumubuo sa bagay na ito. Alam natin na sa loob ng isang buwan na naobserbahan ng TESS ang Three Eye Atlas, naglakbay ito ng humigit kumulang 1 astronomical unit sa direksyon ng araw. Kaya, inaasahan nating mas lumiwanag ito sa paglipas ng panahong yon. At sa mga panahong ito, aktwal nating makukuha ang pinakamalapit na posibleng obserbasyon sa Three Eye Atlas. Ngunit ang tanawin ay hindi nagmumula sa daigdig. Ito ay nagmumula sa Mars. Noong 3 ng Oktubre, ang bagay na ito ay dumadaan sa planetang Mars sa loob ng 0.19 astronomical unit, ang pinakamalapit na narating nito sa anumang planeta sa solar system. At ito ay mapalad para sa atin dahil marami tayong mga kamera sa paligid ng Mars na nangangahulugang magagamit natin ang mga ito upang kunan ng larawan ang Three Eye Atlas. Narito ang isang litratong kuha ng Perseverance rover mula sa ibabaw ng Mars. Ganito ang magiging hitsura nito sa kalangitan sa gabi. Hindi ito magandang larawan dahil hindi idinisenyo ang kamera ng rover sa mga ganitong bagay. At upang makita ito sa kabila ng ganitong kalaking liwanag, kinailangang kumuha ang kamera ng 30 segundong exposure. Pagkatapos, ilan sa mga larawang iyon ay pinagpatong-patong. Kaya ang makikita mo ay parang isang guhit. At narito ang isa pang larawan ng Three Eye Atlas na kuha ng ExoMars probe ng European Space Agency na nakabitin sa orbit sa paligid ng Mars.
Mas malinaw na nating nakikita ang bagay ngayon, ngunit hindi pa rin sapat ang resolution para makilala ang bagay na ito. Para makuha ang pinong detalyeng iyon, kakailanganin nating kumuha ng litrato gamit ang Mars Reconnaissance Orbiter ng NASA na may pinakamalakas na teleskopyo sa sistema ng Mars. Sa kasamaang palad, sa oras na ginagawa natin ang video na ito, ang larawang iyon ay hindi pa nailalabas, kung nakuha man ito. Sa madaling salita, hindi ito ilalabas ng gobyerno ng US at ang mga tao sa NASA ay hindi magtatrabaho hanggat hindi nare-resolba ang ilang bagay na pampulitika na sa kasamaang palad ay maaring tumagal ng ilang panahon. Ngunit ang oras ay isang bagay na mayroon tayo ngayon dahil ang araw ay patuloy na haharang sa 3i Atlas mula sa ating paningin hanggang sa unang bahagi ng Disyembre, kung saan maaari nating pag-aralan ang epekto ng araw sa 3i Atlas. Bagamat ang pinakamalapit na makukuha natin ay 1.8 astronomical unit pa rin na mangyayari sa ika-19 ng Disyembre. Sa puntong ito, ang 3i Atlas ay malapit nang lumabas sa solar system. Ngunit mayroon pang isang encounter na malapit na dumating. Sa ika-16 ng Marso 2026, ang bagay na ito ay lilipad sa loob ng 0.36 astronomical unit ng Jupiter. Bagamat wala tayong halos kasing dami ng mga kamera sa paligid ng Jupiter, gaya ng meron tayo sa Mars, ay meron naman tayong isa. Ito ay nasa isang probe na tinatawag na Juno, na gumugol ng dekada sa pagmamasid sa Jupiter at sa mga buwan nito. Ngunit magkakaroon ito ng pagkakataong kumuha ng isang huling larawan ng 3i Atlas bago ito mawala. Ngayon, sa distansyang ito, ang bagay na ito ay lalamig. Ito ay magiging hindi gaanong aktibo, ngunit maaari itong mabago sa pamamagitan ng paglantad nito sa araw at magbibigay ng karagdagang pag-unawa sa mga interstellar object na ito. Posible na marami sa mga kakaibang katangiang ito ay hindi man lang nagmula sa lugar kung saan nabuo ang bagay na ito. Ito ay isang akumulasyon lamang ng mga kakaibang bagay na natutunan nito sa kanyang dinaanan. Sa ngayon, maaari lamang tayong magtaka, ngunit mas maraming sagot at malamang mas maraming tanong ang darating. Sa kabila ng lahat ng datos, kalkulasyon at larawan, may isang bagay na hindi maipaliwanag ng mga siyentipiko. Habang papalayo na ang 3i Atlas sa ating solar system, may naitalang kakaibang signal mula sa direksyon nito. Isang serye ng mga pulso na hindi tugma sa natural na radiation ng isang asteroid o kometa. Ang pattern ay paulit-ulit, parang may ritmo, at nang subukan itong i-decode ng mga astronomer, ang resulta ay nakakagulat. Hindi ito random. Ang sequence ay halos eksaktong kapareho ng mga radio signal na unang na-detect noong 1977, ang tinatawag na wow signal. Coincidence lang ba ito? O sadyang may katalinuhang nakapaloob sa misteryosong batong ito na naglalakbay sa kalawakan? Kung ang 3i Atlas ay nagmula sa thick disk, isang tahimik at sinaunang bahagi ng ating kalawakan, posible bang matagal na itong inihanda? Isang messenger o baka isang probe na inilunsad ng isang matandang sibilisasyon na matagal nang nagmamasid sa atin? Habang lumalayo ito, dala ang mga tanong na walang kasagutan. At marahil kapag dumating ang susunod na interstellar object, hindi na ito basta batong pag-alagala. Baka ito na ang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa sangkatauhan. Tayo lang ba? O matagal na nila tayong binabantayan? Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy, at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayin natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo